Guys, ang gusto ko sanang pag-usapan natin ngayon, meron kasi ako recently na na-experience with regards to salmon credit. Hindi ko alam kung makakatulong to sa inyo, but during the time na ginawa ko to, kasi bumaba yung palitan ng US dollar into peso. And if you're not aware, most of our money kasi ay in dollars. Kasi ang trabaho namin ay virtual assistant and etong pagiging content creator. So ang bayad sa amin ay usually in US dollar. So ako po, hindi ko po siya automatic na pagkadating sa akin is pinapapalit ko in peso. Nagbukas po ako ng dollar savings account at doon po pumapasok ang pera namin. Ito po yung naging problema ko. Nung time na magbabayad po ako sa isa kong credit card, bumaba po ang palitan ng US dollar into peso. At wala naman akong available na funds na pang-extra pambayad dito sa aking credit card na to. So, napaisip ako, since itong credit card na to, si Z Credit Card, ay nag-generate ng QR code, pwede kaya gamitin itong QR code na to, ipambayad gamit ang Atomic Credit or even Salmon Credit? Well, yan ang pag-uusapan natin today at ang naging experience ko dito at baka makatulong sa inyo later on. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So yun nga, deadline nung nung credit card ko, tapos di ako makapagpapalit. Kasi nga, medyo bumaba po. Sayang naman po yung piso na binaba ng palitan, tapos kinabukasan tataas naman ulit. So ako po, nanghihinayang po ako doon. So naisip ko, meron bang ibang way na makautang ako nang hindi ako kailangan magbayad? Well, meron naman, but meron pa rin siyang mga service charges So in-skip ko yon. Kaya na-focus ako dito kay Atome and kay Salmon, but mas naging incline ako gamitin si Salmon. Bakit? Si Salmon Credit po kasi, pwede na rin po gamitin ang Salmon Credit through Salmon Card and also through using QR. So, since using QR at yung Z ko naman ay pwede mag-generate din ng QR, ang ginawa ko po ay nag-generate po ako ng QR dito sa Z. Tapos, in-scan ko po siya gamit ang Salmon. Nagulat po ako dito. Bakit? Kasi, pwede kong bayaran yung aking Z credit card gamit ang Salmon Credit. Di ba, ang Salmon Credit ay up to 60 days na walang interest as long as you pay in full. So dito sa problema ko, na-save ako ni Salmon Credit because hindi ko kailangan maglabas ng extra or ma-charge ng extra kapag ko-convert ako ng credit limit to cash or basically papapalitan ko yung dollars ko sa peso. Ito, as in, in-scan ko lang, nabayaran ko rin kagad ang aking Z credit card nang walang additional cost sa akin or charge. And nung nakita ko to, nagulat ako, sabi ko, baka pwede rin to sa ibang mga buy now pay later na nag-generate ng QR? Well, pwede nga. So sinubukan ko siya sa Atomic Credit and yes, nabayaran ko yung Atomic Credit. Sinubukan ko rin naman siya gamit ang Skyro Credit and yes, nabayaran ko rin ang Skyro Credit gamit ang Salmon. Hindi ko po to nire-recommend na ganito ang gawin nyo lagi. More on, sinasabi ko lang po na pwede pala itong gawin. So isipin nyo yun, kunyari sa isang lending app na binabayaran nyo at pwede mag-generate ng QR, katulad na lang ni Atome. Si Atome ay up to 40 days na 0% interest. Kung ginamit mo si Atome day 1 up to day 39, sabihin natin, tapos ginamit mo si Salmon Credit mo, bayaran yung Atome, tapos mas mapapahaba pa niya ng matagal yung inutang mo. Yun nga lang po, hanggang kay Salmon lang. Kasi sinubukan ko naman po pabalik. Si Atome ang magbabayad kay Salmon, si Skyro magbabayad kay Salmon, si Bilis ang magbabayad kay Salmon, ayaw naman po gumana. So more on one way lang to na kay Salmon na kayo huling magbabayad. Pero at least, di ba, yung ginamit mong 40 days sa ibang mga buy now pay later or like sa akin sa credit card na Z, na-extend ko ba ng more than another month? Ito nga ang binayaran ko, 50 plus days pa ang palugid sa akin ni Salmon bago mag-deadline. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. So 'di ba, yung etong Salmon na to, because of the longer payment term,
mas nabibigyan tayo ng mas mahabang time para bayaran ang ating pagkakautang. And dahil na-scan ko na siya, anytime na magkaroon ako ng pera, pwede ko siyang bayaran paunti-unti until lumapit ang deadline ko, and make sure lang na fully paid ako by the deadline. Gamit din po ang Salmon Credit. Pwede nyo actually i-convert din ang credit line nyo into cash. However, hindi po siya ganun talaga advisable. Kasi po, when you transfer your credit line sa inyong electronic wallet or sa bank, automatic na po yan na mag-earn na po yan ng interest on the day one itself. Para siyang nag-work as a cash advance. Kaya po sa mga nagsasabi po dyan na, ay, may interest naman ako, kala ko ba 0% interest yan? Well, meron naman din pong notification dito sa app na kapag ginawa nyo po yung bank transfer na yan, ay mag-earn na po kayo ng interest. So baka hindi lang po natin nabasa itong notification na to, or hindi po tayo aware na kapag nag-convert tayo ng credit line natin na maging cash, may babayaran po tayong interest. But if you use your Salmon card or even itong paggamit ng QR, at sa case ko, ginamit ko siya sa pagbayad ng Zed, wala pong interest akong babayaran. Hihintayin ko lang po yung labas ng bill, kung ano po yung ni-scan ko, yun lang din po ang aking babayaran. And kung makikita niyo po dyan, no, ito 57 days free pa po ang interest. Pag ngayon ko po siya ginamit, pinangbayad or pinambili. So para sa akin po, ang laking tulong po talaga nitong longer payment terms na to. Lalo na ngayon, nag-iipon po ako para pang tuition ng mga bata. Diyos ko, malapit na po yan. Sa May na po ang enrollment. Good luck naman po sa akin. So, I really do suggest na alagaan nyo po ang inyong Salmon Credit. Make sure na nagbabayad po kayo on time. Kung maaari po, mag-full payment po kayo para wala pong interest na na-charge sa inyo. And continuous using of Salmon Credit will lead to further increase in your Salmon Credit line. Kung kailan po yun, wala po makakapagsabi kung ano ang requirement para ma-increasean tayo. So, more on prerogative ni Salmon, kailan nila tayo i-increasean. Just in case lang po na wala pa po kayong Salmon Credit at gusto nyo po magkaroon ng Salmon Credit, meron po akong link sa baba na pwede kayong mag-sign up to have a Salmon Credit. Okay, for our question of the day, lalo na po sa may mga Salmon Credit, gusto ko lang po malaman sa inyo kung gaano kalaking tulong po sa inyo ang pagkakaroon ng mas mahabang payment term versus sa normal buy now pay later natin na 40 to 45 days. Nakatulong po ba sa inyo o lalo lang nasira ang finances nyo? Well, let me know po yan sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Chris De Los Santos at Chris De Los Santos 682. Sabi po niya, pa-shoutout po. Kay Chris De Los Santos 682, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!